Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magdidilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay ang salitawa. Meron po tayong kasabihan, cleanliness is next to godliness. Nais po nating maging malinis upang sa ganon tayo ay protektado sa mga sakit. Nais nating maging malinis para hindi po tayo pangit na tignan sa panlabas. Kaya po napakaganda na tayo po ay marunong maglinis o kaya naman tayo ay nagnanais na maging malinis ang ating kapaligiran, maski ang ating pangangatawan. Pero yung pagiging malinis o yung hygiene ay hindi lamang external. May isa pa pong hygiene na kailangan nating makita at pangalagaan. Ito yung spiritual hygiene. Sa ating ebanghelyo ngayon, tila hindi natutuwa ang Diyos natin sa pamamaraan ng pagsamba ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, sapagkat mayroon silang mga human precepts and regulations na ginawa nilang traditions of the elders, na kung saan ito'y kanilang sinusunod, tanda ng kanilang pagsunod sa Diyos, tanda ng kanilang pag-ibig sa Diyos. May mga practical naman na reason kung bakit nila ito sinusunod, gaya ng paghugas ng kamay, paghugas ng mga gamit bago gamitin ito, o kaya naman yung hindi pagkain nila ng baboy sapagkat ito ay madumi noong panahon nila. Pero ang hindi po maganda dito ay kanila itong binigyan ng diin upang sa ganon upang masunod ang mga human precepts and regulations na to, nilagyan nila ito ng religious sanction. Ibig sabihin nito na ang hindi pagsunod sa mga human precepts na to ay mayroong katumbas na kadumihan sa pisikal at sa espiritual. At sa pagsikat po ng ating Panginoong Jesucristo ay talaga pong inagaw niya ang attention ng mga leaders, religious leaders. Kaya po sa araw na ito sa ating ebanghelyo ngayon, pinagmasdan ng mga Pariseo at Eskriba ang ating Panginoon at kanyang mga alagad. At ang una nilang napansin ay ang violation ng mga disipulo ni Jesus sa tinatawag nilang tradition of the elders, ang hindi paghuhugas ng kamay bago kumain. Pero ano po ang naging tugon ni Jesus sa kanila? Sila daw ay mga mapag-imbabaw na tao. Bakit po? Kasi binigyan nila ng diin ang external na gawain, pero nakaligtaan nila yung spiritual na hygiene. Malinis man sa panlabas, pero marunong naman sa loob o sa spiritual. At paano po tayo nagiging madumi sa spiritual o sa kalooban kapag yung hindi tayo marunong magpatawad? Kapag yung inuuna natin yung sama ng loob kaysa sa yung kagustuhan natin na magpatawad o makipag-ayos sa ating kapwa. Kaya po napakahalaga na pangalagaan din natin hindi lang yung palabas na kalinisan natin, pero masigit pahalagahan natin yung ating spiritual hygiene sa pamamagitan ng paglilinis, pag-aalis ng mga hindi maganda sa ating kalooban gaya ng galit, inggit, at punuin natin ito ng pagmamahal at ng kabutihan. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.